yung church, lumalago din siya, bilang isang katawan ng Panginoong Jesucristo. And this afternoon ay magsisimula tayo ng isang bagong lesson. Pero before that, gusto ko muna magkaroon ng preliminary lesson, parang introduction dito sa series na ito. We'll be talking about the issue of real change, yung totoong pagbabago sa buhay ng isang tao na mangyayari lamang sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos through conversion. Okay, naniniwala tayo na kaya magbago ng isang tao. Naniniwala tayo na pwedeng magbago ang isang tao kahit na hindi mananampalataya. Pero yung gusto natin pag-usapan at bigyan ng diin dito, yung pagbabago na hindi pansamantala, kundi yung pagbabago na panghababuhay. Kung hindi man siya bigla ang pagbabago, ang pagbabago ito ay tuloy-tuloy, lumalalim, nagmamature. At itong klase ng pagbabago na ito ay maaari lamang ihatid sa atin ng biblical conversion. Ang isang tao ay maaari lamang magbago ng permanente, magtuloy-tuloy, kung siya ay mako-convert, kung siya ay mag-born again, kung siya ay magiging Christian, kung siya ay magiging isang mananampalataya. At yan yung pagtutuunan ng ating series. Kasi we will be disappointed kung hahanapin natin ang pagbabago sa isang tao na hindi naman mananampalataya. Kung gusto nating magbago talaga ang isang tao, ipanalangin natin na ma-convert siya. Dahil doon nagsisimula ang pag-create ng Espiritu ng Diyos ng bagong pagkatao sa isang tao. At yun yung magmamanifest sa mga changes na makikita sa kanyang buhay. Kaya, ang bottom line, kapag hindi na-convert ang isang tao, mananatili siya na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga pagsuway sa Panginoon. Magkakaroon lamang ng pag-move on o pagbabago pagka binago ng Diyos ang kanyang puso. Pinalitan ng pusong bato yung kanyang puso, o pinalitan ng pusong laman yung kanyang pusong bato. So, ang title ng ating introduction na pag-aaral ay The Biblical Understanding of Conversion. At ang isa sa mga pinakamaganda definition of conversion, o ano yung nangyayari pag ang isang Kristiyano, isang hindi Kristiyano naging born again, isang makasalanan ay na-convert, ay mula sa isang napakalumang document na kung tawagin ay 1833 New Hampshire Confession of Faith. Yung pong Confession of Faith na ito ay hindi katulad ng 1689. Dahil mas later ito 1689 kasi 1689 talaga siya nabuo. Ito, 1823, so mas bago ito. Meron din siya mga articles. Ito yung matatagpuan natin sa Article 7. Ito mo nakikita nyo. Pero basahin ko, sabi niya, we believe that repentance and faith are sacred duties and also inseparable graces wrought in our souls by the regenerating Spirit of God, whereby, being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness, and of the way of salvation by Christ, we turn to God with unfeigned contrition, confession, and supplication for mercy. At the same time, heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king, and relying on Him alone as the only and all-sufficient Savior. Medyo mahaba, ano? Kung mapapansin niyo sa mga confession na katulad nito, 1689, kahit Westminster Confession of Faith, or ito, New Hampshire Confession of Faith of 1833, mahaba talaga yung mga definition nila. No, kasi ayaw nilang mag-iwan ng mga misunderstanding sa kanilang pagpapaliwanag. Gusto ng mga sumulat, pagka binasa mo yung paliwanag tungkol sa isang paksa, yan ang lahat. Kaya dito po sa kinote ko sa inyo ngayon, matatagpuan natin ang isa sa pinakamalinaw na definition ng kung ano ibig sabihin ng conversion. Or in other words, repentance and faith. Pag sinabi natin kasi conversion, ito yung response ng isang makasalanan na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nangarap ng Ebanghelyo, napakinggan ng mga hindi
hindi mananampalataya, kumilos ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo at binigyan sila ng buhay, di ba? Nilagyan sila ng buhay, dating patay sa kasalanan ay binuhay, at ang naging tugon nila sa Ebanghelyo kanyang napakinggan, pagsisisi at pananampalataya. So yung pagsisisi at pananampalataya, yun ang tinatawag nating conversion. Na born again. Diba? So pag kumilos ang banal ng Espiritu, ang una niyang binabago yung puso ng isang makasalanan. No, yung pusong walang kakayahang makaramdam patungkol sa Diyos ay nagkaroon ng buhay. At syempre, ang unang tanda ng buhay, mayroon siyang response. Di ba? Ano ba? Yung baby, sinilan. Ano ba ang una nating tanda na hinahanap para malaman yung baby buhay? Di ba? Umiiyak. Di ba? Nagre-respond siya sa kanyang paligid, sa kanyang environment. Nasanay siya sa loob ng kanyang sinapupunan ng nanay niya, napaka-safe niya doon. Diba? Protected niya doon. Tapos nung lumabas siya, marami ng mga stimuli sa paligid. Diba? Hindi na malinis ang hangin, no? Maingay na, and so on and so forth. Maingay na. So, ang response niya, ano na yan? Ang response niya sa ganong klase ng stimuli, iiyak siya. Nagpapakita siya na siya ay buhay, na siya ay may kakayahang mag-respond. Ganoon din sa conversion. Pagka ipinanganak na muli o na born again, ang isang makasalanan, nagkakaroon siya ng kakayahang mag-respond. Di ba? Ang unang response niya, umiiyak siya sa Diyos, sinasabi niya, patawarin mo. And then, sasabihin niya, nagtitiwala ako sa iyo na ikaw lang ang aking tagapagligtas. Yun ang nangyayari sa conversion. At yan, nakikita natin dito sa definition na ito. So, isa-isayin natin, sa lesson natin yun, kung ano yung mga elemento na dapat nating matandaan, dapat na maging malinaw para malaman natin kung yung nga by conversion o hindi. So meron po akong pinrepare dito na tatlo lang naman, no, na napakahalagang patunay ng conversion, diba? Or explanation kung ano ang conversion. So yung una, conversion equals repentance and faith. Pag sinabi natin conversion, mayroon dalawang element. Repentance and faith. May pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at meron siyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang isa sa mga pangunahing focus ng ministry ng Panginoong Jesucristo nung nasa lupa siya ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. At yung Ebanghelyo na yun, mayroong invitasyon sa mga tao, meron siyang call, meron siyang pagtawag. Sa Mark chapter 1 verse 15, the main focus is repentance, the call of the Lord Jesus Christ to sinners to repent and have faith. Sa Mark chapter 1 verse 15, sabi dyan sa NIV, the time has come, he said, the kingdom of God has come near, repent and believe the good news. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, dito sa mundo, pinanganak siya, hindi naman siya agad nag-ministry, hindi siya nag-preach eh. So, more or less, nasa 30 years old ang Panginoong Jesucristo nung nagsimula siya ng kanyang public ministry. At nung sinimulan ni Mark yung kanyang gospel sa Mark chapter 1, ang una agad na description niya sa ministry ni Jesus, nangangaral siya ng ganito, the kingdom of God has come near, repent and believe the good news. Nandito na paghahari ng Diyos, kayo ay magsisi at manampalataya sa mabuting balita. So yun ang kanyang emphasis sa kanyang ministry, tumatawag siya ng mga sinners. At itong call na ito ay call na nagde-demand ng response. No, hindi po ito yung call lang na, diba, bahala ka kung tutugon ka o hindi. Diba? Kung gusto mong makabilang sa kaharian ng Diyos, you must respond. Kailangan mong tumugon. Diba? Kailangan mong humakbang na angkop sa iyong bagong pananampalataya. At ano yung tugon na meron? Pagsisisi at pananampalataya. Kaya the proper response to the call of God's kingdom is repentance and faith. Na madaling salita, kung papasok sa kaharian ng Diyos, na hindi tumutugon ng may pagsisisi
at pananampalataya. Pero tanong, paano pagsisisihan? Paano po yung kausap mo ay maayos naman na tao? Diba? Pinalaki siya ng magulang niya relihiyoso. Di makabasa ng pinggan, di na makapatay ng langgam o ng ipis. So, sobrang bait. Paano pag napakinggan niya yung panyawala ng Ebanghelyo na magsisi ng mga kasalanan? Ano kasalanan ang pagsisisihan niya? Diba? Yung agad ang tatanungin eh. Eh, mabuting tao nga siya sa tingin ng Diyos eh, napaka-religious. Sa tingin ng tao, napaka-religious niya. Napaka-religious sa Panginoon. Ako, lagi ko sagot sa tanong ngayon, huwag mo nang dapat pagsisihan talaga ng isang makasalanan ay yung kanyang pagpupumilit na iligtas ang sarili niya. Yun ang gulo natin dapat pagsisihan. Kasi yun ang isa sa mga palatandaan na hindi ka makakapalataya, pinipilit mong iligtas ang sarili mo. Paano pala? Mabuting gawa. Religion, pagiging giver or philanthropist, ano pa, pagsaserve sa community, and so on and so forth. So, sa pamagitan ng mabuting gawa, pagiging mabuting tao, o pagiging religyoso, iniisip ng marami na bibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na makapasok sa langit. Yun ang unang dapat pagsisihan ng lahat ng makasalanan. Hindi yung pumatay ako, nagnakaw ako, nagsisinungaling ako. Kasama na yun, ito talagang ginawa ko. Pero ang una talagang dapat pagsisihan na hinihingi ng Ebanghelyo, bilang pagkilala mo na si Jesus ang tagapagligtas, aminin mo na hindi mo mailigtas sa sarili mo. Hindi. Pag sinabing pananampalataya, ito yung paglalagang mo ng buhay mo kay Jesus. Pagtitiwala mo sa Kanya na siya lang ang kayang magsalba sa buhay mo sa tiyang makapamahan. So yun yung combination na tinatawag nating tamang response sa gospel, which is repentance of sins and faith in the Lord Jesus Christ. So point natin dyan, the only way for a sinner to belong to the kingdom of God is to be converted. Wala pong tao na makakapasok sa karya ng Diyos na hindi mo na naging born again. Tandaan niyo yung kwento ng Panginoon with Nicodemus sa John chapter 3. Diba? Si Nicodemus ay isang Pharisee. So, sabi niya, how can I enter the kingdom of God? Sabi ng Panginoon Jesus Cristo, unless you become born again, you cannot enter the kingdom of God. Ang pagkaintindi ni Nicodemus, kailangan mo ipanganak ako ulit ng nanay ko para matagal ng patay yung nanay ko. So hindi niya naisip na tinutukoy ng Panginoon, hindi physical birth, kundi spiritual rebirth. So yun yung another term for conversion, spiritual rebirth. Yung ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos. In other words, yung ating kakayahan na magkaroon ng tugon ng pagsisisi at pananampalataya ay bunga ng pagkilos ng Espiritu sa atin kung saan tayong mga patay binuhay. Diba sa Ephesians chapter 2, malinaw doon sa verse 1, na ang lahat ng mga kasalanan ay patay sa kanyang kasalanan ng pagsuway. Malibang siya buhayin ng Diyos, hindi siya magkakaroon ng kakayahan at tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Paano tutugon ng patay? Patay niya. Unless yung patay ay buhayin, saka siya magkakaroon ng kakayahan na maintindihan yung gospel, maintindihan yung tawag ng Panginoong Jesucristo at magkaroon siya ng kakayahan humakbang patungo kay Jesus. Basahin niyo yung mga kwento patungkol sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang unang mga alagad. So laging ang Panginoon ang unang tumatawag eh. Diba? Tinawag niya si Juan at yung kapatid niya. Diba? Iniwanan nila yung bangwahan nila, pati tatay nila. At sumama sila sa Panginoon. Ganon din yung sa ibang mga alagad ng Panginoon. Tinawag muna bago sumunod. Diba? So dapat mauna yung pagtawag, mauna yung pagkilos ng Diyos bago makatupod at bago lumakad papunta sa Panginoon sa Kristo. Okay, pangalawa, para malaman natin totoo yung pagkaintindi natin sa conversion, bukod sa ito ay repentance and faith, kundi meron pa itong bunga. Conversion produces the right fruits. Sabi dun sa confession, we turn to God with unfeigned contrition. Contrition means yung sobrang
lungkot ng puso dahil sa kasalanan, diba? Confession, pagsisisi, supplication, pananalangin, paghingi ng awa. At the same time, heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king, and relying on Him alone as the only and all-sufficient Savior. So dito may mga elements na gusto kong makita natin kung ano yung tinutukoy na right fruit ng conversion. Para mapatunayan natin na totoong na-convert yung isang tao, ito yung mga hanapin natin na we turn to God from our sins. So yung lahat ng kasalanan natin, iiwanan natin, pagsisisihan natin, ibig natin sabihin, pag sinabi natin pinagsisisihan yung kasalanan, iiwanan, tatalikuran. No? At pagbabago ka ng direksyon ng iyong buhay. Ang pinakamagandang example dito ay si Zacchaeus. Kung natatandaan niyo kung ano na si Zacchaeus, no? Sa Luke chapter 19, kumabalitaan niya ang Panginoong Jesucristo ay nandun sa kanilang syudad. Nagmadali siya. Kasi hindi niya kayang makipag-unahan sa mga tao dahil maliit na siya. So pumali siya sa puno ng Sicomoro para makita kung sino si Jesus. No? Pagdating sa puno ng Sicomoro, ang Panginoon pala humahanap sa kanya. No? Sabi ng Panginoon, bumaba ka, kailangan kong tumuloy sa iyong tahanan. Alam na natin yung nangyari sa storya. Doon nakita natin si Zacchaeus, probably nangaral si Jesus ng gospel sa bahay ni Zacchaeus. Nag-convert si Zacchaeus. At ang isa sa mga patunay na nag-convert si Zacchaeus, yung mababasa natin sa verse 8 ng Luke chapter 19. Sabi dyan, and Zacchaeus stood and said to the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. So si Zacchaeus po ay isang tax collector. So, dahil tax collector, government employee, kahit sa panahon ng Panginoong Jesucristo, pagka ikaw ay isang government employee, automatic yun nasa isip ng mga tao, corrupt ka. Magnanakaw ka. Diba? At yun yung ginagawa ni Zacchaeus. Base sa kanya mismong statement na pagka siya'y namumulekta ng buwis ng mga Hudyo para sa bansang Romano, namumubit siya, nagbubulsa siya, kaya mayaman si Zacchaeus. Pero na naging Christian siya, na born again siya, na convert siya, ang isa sa mga naging bunga ng kanyang bagong buhay kay Kristo, nagsisi siya ng kanyang mga kasalanan. At ito sinabi niya, hindi ko lang ibabalik, babalik ko ng 4 na beses yung mga dinaya akong tao at yung mga ninakawan ko ng mga buwis nila. So ito, dito natin makikita na isa sa mga elemento ng totoong conversion o bunga, inaamin ng kasalanan. Hindi lang inaamin ng kasalanan, tinatalikuran ng kasalanan. So, ang isang tao na convert, kaya nagbabago siya kasi nagsisimula na siya manguhi sa kasalanan niya. Yung isa sa mga dahilan kung bakit ang isang Christian hindi siya nagbabago ang buhay niya kasi ayaw na yung sin eh. Tulad ni Zacchaeus. Sabi niya, ayaw mo lang gawin ito. Diba? Hindi natin alam kung nagpatuloy pa si Zacchaeus sa pagiging tax collector, probably yes. Pero dahil naging Christian na siya, hindi na siya nangungupit. Diba? Hindi na siya nagloloko ng mga tao na nagbibigay ng buwis sa kanya para i-remit niya sa Roman government. So, yan, makikita natin, nagsisisi. So, we turn to God from our sins. That's the first fruit. Second, we believe that Jesus is the Christ. Naniniwala tayo na si Jesus ang Kristo. So, nakasulat yun dyan sa statement natin, sabi, at the same time, heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king. Yung prophet, priest, and king, mga office ni Jesus yan as Messiah, as the Savior. Diba? Siya yung totoong propeta na nagdala ng salita ng Diyos. Siya yung totoong pari na namagitan sa mga makasalanan sa Diyos. Nakalay na ng kanyang sariling dugo. Diba? Hindi dugo ng hayop. At king, siya ang totoong hari na nakaupo sa trono na ngayon ay naghahari. So ito yung Messiah, ito yung Savior. At pagka daw po na-convert ang isang makasalanan, tinatanggap niya lahat yung pagkakul kay Kristo.
Wala siyang iniwanan. Tinatanggap niya yung kabuuan ng kung sino si Jesus. Ng kabuuan ng kung sino si Jesus base sa tinuturo ng Biblia. Wala siyang pinipili na ayokong paniwalaan ito at gusto kong paniwalaan ito na katulad ng ginagawa ng iba. Diba sinasabi niya na hindi Diyos si Kristo, tao lang. Diba? Eh tinuturo ng Biblia na si Jesus Kristo ay tao at Diyos. So bakit mo pipiliin lang yung pagiging tao at ayaw mong tanggapin yung pagiging Diyos? Ito pa lang magkakaproblema ka na, walang conversion yung gano'n. Diba? Kasi kung talagang na-convert, tatanggapin mo yung kabuuan ng tinuturo ng Biblia patungkol kay Jesus. Wala kang iiwanan, wala kang pipiliin. Ang isa sa pinaka-best example dito ay si blind Bartimaeus. Doon sa Mark chapter 10 verse 47, ganito na masulat, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Dito makikita natin na bulag si Bartimeo, pero naintindihan niya at tinanggap niya kung sino si Jesus. Ang sabi niya, Jesus, Son of David. Yung pong title na Son of David, o anak ni David, yun po yung isa sa mga titulo sa lumang tipan na ginagamit para tukuyin yung Messiah. Sa madaling salita, nung sinisigaw ni Bartimaeus na Jesus, anak ni David, sinasabi niya, Jesus, ikaw ang Kristo. Jesus, ikaw ang Messiah. Tinatanggap ni Bartimeo kung sino si Jesus, kung ano yung tinuturo ng lumang tipan patungkol kay Jesus. Hindi siya nagduda. Kaya naligtas si Bartimeo eh. Diba? Kaya mapapatunayan natin dyan na talagang na-born again si Bartimeo kasi kinilala niya kung sino si Jesus. Kaya ako hindi ako naniniwala na yung mga taong tinatanggi na si Jesus ay Diyos ay ligtas. Kasi kung tinuturo ng Biblia na si Jesus ay Diyos, at tinuturo ng Biblia na si Jesus ay tao, at tinuturo niya ng Biblia na si Jesus ay namatay pero sinuli na buhay, dapat tanggapin mo yun. Bakit mo pagdududahan at tatanggihan yung mga tinuturo ng Biblia? Diba? Kasi kung talagang binuhay ka ng Espiritu ng Diyos, wala kang tatanggihan sa turo ng Biblia. Kaya yakapin mo lang. Katulad ng ginawa ni Bartimeo, iyakap na kung sino talaga si Jesus. Pangatlo, we trust that Jesus is the only Savior. Yan yung ultimate na bunga ng totoong conversion. Na totoo na born again ng isang tao. Kinikilala niya at nagtitiwala siya na walang ibang pwedeng magligtas sa kanya kundi si Jesus lang. Sa Romans chapter 10 verse 9, ganito mababasa natin, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito pong sinabi ni Paul dito sa Romans 10 is a clear indication ng confession ng isang born again. Kasi sila lang talagang binuhay ng Espiritu ng Diyos ang pwede magsabi at magbukang bibig ng mga salitang ito na si Jesus ay Panginoon at siya'y muling binuhay mula sa mga patay at siya lang tagapagligtas. Okay? Walang hindi Christian ang pwedeng magbanggit nito. Siguro kayang basahin, pero hindi talaga naman ang kanyang puso. Kayang basahin, pero pipikein. Diba? Pero ang talagang mananampalataya, itong confession na ito is a confession of kung ano talaga yung nangyari sa kanya, nangyaring pagbabago sa kanya. Kinikilala niya na si Jesus lamang ang kanyang tagapagligtas. At sinasabi niya, pag kinonfess niya na si Jesus ay Lord niya, sinasabi niya rin na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. At nilalagay ko yung buhay ko sa kamay ni Jesus. Kasi the other meaning of Jesus is Lord is Jesus is my master. Di ba sa panahon ng New Testament, pagka ikaw ay master, pag may master ka, ibig sabihin, alipin ka. Yung master na yun ang may-ari sa iyo. Diba? Pag may-ari ka ng master, pag may-ari ka ng Lord. So, ibig sabihin, yung buhay mo, hawak ng Lord na yun. Ganun ibig sabihin ng confession na Jesus is my Lord. Hawak ni Jesus yung buhay ko. Pag may-ari ako ni Jesus, kaya ano mang mangyari sa buhay ko sa mundo na ito, meron akong nandiyakan na secured ang kaluluwa ko.
may katiyakan ako na meron akong buhay mo na hanggang. Dahil ang buhay ko nasa kamay ni Jesus. Hindi ibig sabihin na Jesus is Lord. Hindi lang yung parang item ng isang church, no? Jesus is Lord. Sinasabi mo, Jesus is my master. Alipin ako ni Jesus. Pagmamayari ako ni Jesus, tagapagligtas ko si Jesus. So, ang point natin dyan is, hindi ko ilagay. Hindi ko na ilagay. So, may point dito eh. Point is, conversion is turning with our whole lives from self-justification to Christ's justification, from self-rule to God's rule, from idol worship to God worship. So talagang ang buhay ng isang na-convert, 180 degrees ang kanyang ikot eh. From a certain direction, sa kabilang direction, dati ang direction may south. Magiging north na yung direction. Makabalik ng dating direction ng buhay mo. So yun yung sabihin ng conversion. Diba? Hindi na ikaw magliligtas sa sarili mo, si Jesus magliligtas sa iyo. Hindi na ako maghahari sa buhay ko, ang Diyos na ang hari ng buhay ko. Hindi na ako sasamba sa mga buwat ng Diyos o sa mga Diyos-Diyosan, sasamba lang ako sa totoong Diyos. Kasi 100% change sa buhay ng isang tao. Pangatlo ulit, conversion is God's work in us. Ito isa sa pinakamahalagang dapat natin tandaan pagdating sa issue ng conversion. Lahat ito mangyayari dahil ang Diyos ang kumikilos sa atin. Nagawa natin manampalataya at magsisi dahil kumilos ang Diyos. Nagawa natin maniwala na si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon dahil kumilos ang Diyos. Naniniwala tayo na magbabago ang buhay natin at may bungang pagiging born again natin dahil kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Yun ang bottom line. God is at work in us. Sabi sa confession in 1833, North Hampshire, sabi, wrought in our souls by the regenerating Spirit of God, whereby being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness, and of the way of salvation by Christ. Yung salitang wrought, ibig sabihin, hindi mapapasa atin kung hindi inilagay sa atin. Hindi mapapasa atin kung hindi ibinigay sa atin. Kumbaga, hindi mo siya pinaghirapan. Hindi mo siya pinagdusahan. Hindi mo siya binayaran. Yun ay binigay ng Diyos sa iyo. Nilagay sa puso mo. No? Kung dati kang patay, binuhay ka ng Diyos. Sarili niyang gawa. Sariling pag-uusa ng Diyos. Hindi mo pinuwersa ang Diyos, kundi siya yung kumilos dahil gusto niya. Kaya tayo ay na-convert, tayo na born again, dahil kumilos ng Diyos. Kaya kahit anong galing mag-preach ng isang pastor ng gospel, hanggat hindi kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tao, hindi siya magiging born again. Okay, wala sa galing ng pagsasalita, wala sa husay ng pagpapaliwanag, wala sa ganda ng pictures na pinapakita mo, illustration na ginagamit mo, para ma-convince mo yung isang makasalanan na kailangan niya si Jesus. Kailangan kumilos ng Diyos. Natatandaan niyo si Lydia sa Acts chapter 16. Yung nangangaral si Pablo sa grupo ng mga kababaihan na nandun lang para mag-pray, prayer meeting ng mga kababaihan. Nag-preach lang si Paul. Nagpaliwanag siya ng gospel. Kumilos ang Diyos, ano sabi doon? Binuksan ng Diyos yung puso ni Lydia. At siya nanampalataya sa sinasabi ni Pablo. Yun yung ibig sabihin ng conversion. Hanggat hindi kumikilos ang Diyos sa puso ng isang tao, binubusan mo kanyang puso, hindi siya talaga mag-respond. Kaya hindi tayo dapat magtaka kahit nag-ano tayo katagal na nag-evangelize, nag-pray para sa mga unsaved loved ones natin, hindi sila naniligtas. Bakit? Kasi hindi pa kumikilos ang Diyos. Hindi pa gumagalaw ang Diyos para sila ay babuhin, para sila ay iligtas. Kaya yun yung pinipipray natin. Pag hindi tayo magsasawa mag-preach ng gospel, kasi alam natin na ang Diyos ang kumikilos. May sarili siyang panahon. Diba? Yung isa nga, diba? Nung namatay siya, yung mga anak niya, tsaka nung naging born again. Pero nung buhay siya, 80s yung mga anak niya. No? Eh, hindi niya na alam na naging Christian yung mga anak niya kasi patay na siya eh. Pero ang mahalaga,
Yung lahat ng pangaral na ginawa niya, nung buhay pa siya sa kanyang mga anak, ginamit ng Diyos para yung mga anak niya maging born again later. Baga, kumilos na ng Diyos sa mga anak niya, later, namatay na siya. No? Kasi hanggat hindi kumikilos ng Diyos, hindi talaga mako-born again. Ang sa tao, hindi siya mako-convert. So yun yung last pinaka-importante din. No? No sinner can produce conversion on his own. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nasa inyong desisyon kung gusto nyo maligtas o hindi. Diba, naririnig natin yun eh. May mga napapakinggan tayo sa radyo, sa television, sinasabi nila, ginawa niyo ng Diyos ang lahat para sa pagliligtas. Nasa inyo na ngayon ang desisyon kung maliligtas kayo o hindi. Kung tatanggapin niyo ba yung ginawa ng Diyos o hindi. Mali yung ganung klase ng approach. Bakit? Kasi nilalagay mo sa kamay ng tao yung kapangyarihan ng magdesisyon. Eh hindi nga kaya ng tao na piliin ng Diyos. Di ba sabi ng Roma, ang tao na walang spirito ng Diyos, kaaway ng Diyos. So hindi pipiliin ng isang sinner ang Diyos dahil galit siya sa Diyos. Maliban na ang Diyos ay kumilos, buksan ang puso niya, tulad ng ginawa niya kay Lydia, saka lang siya mako-convert. Kaya walang sinner na maaaring mag-convert ng sarili niya. Tingnan mo sa Acts chapter 11 verse 18. When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, "So then, even the Gentiles, God has granted repentance that leads to life." Take note of the word God, the phrase God has granted repentance. Hindi magsisisi yung mga hintil at hindi sila mababorn again kung hindi pinahintulutan ng Diyos na sila yung magsisi. Kung hindi binigay ng Diyos sa kanila yung kakayahang magsisi. Baka hindi natin pwedeng sabihin, niligtas ko sarili ko kasi ako nag-decide na tanggapin si Jesus. Mali yun. No? Sa interview, pagka yun ang sinunod mo, hindi ka mabaptize. Dahil nilalagay mo sa kamay mo yung kapangyarihan ng pagpapasya kung maliligtas ka o hindi. Ang Diyos ang naliligtas sa atin. Ang Diyos ang bumubuhay sa patay. Hindi natin binubuhay sa sarili natin. Diba, another passage, Ephesians 2:8, na pabilan tayo, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God." Kahit yung ating kakayahang mananampalataya, bigay lang ng Diyos. Gift. Doon pa lang, hindi ko na pwedeng ipagmalaki. Ako yung mananampalataya. Hindi ko pwedeng isabang, ano yung basihan ng kaligtasan mo? Nananampalataya kasi ako. Hindi. Kasi kahit yung pagsampalataya mo, bigay lang ng Diyos yan eh. Kung hindi kumilos ang Diyos sa buhay mo, hindi ka magkakaroon ng kakayahan ng palataya. Kaya yung pagsampalataya is a gift. It was given to us. It is a product of God's work in us. Produced by the work of God in us. Pangalawa, the damage of sin is so radical that only God can change our hearts. Alam natin yung story ng pagpasok ng kasalanan sa sangkatauhan. Nung pumasok yung kasalanan sa sangkatauhan, hindi naman ito parang nagkaroon ng lagnat yung mga tao. Nasira ang pagkatao ng tao. Kung hindi ka ng Diyos na walang kasalanan na naging marumi, naging rebelde, lahat nagbago. Lahat ng perfect sa creation ng Diyos sa unang tao, sa unang lalaki at babae, nabaligtad lahat yun. Diba? Yung nilikha ng Diyos na masunurin sa Kanya, ilumaban sa Kanya. Nilikha ng Diyos na nagpapasakop sa Kanya ay, diba, mas pinili yung salita ng kaaway niya. Lahat, sumalungat sa Kanya. Tinanggihan siya, tinambuhan siya, tinabuhan siya. Yan ang produkto ng kasalanan. Sinira. Na yung salitang radical, pag sinabing radical, talagang hindi lang po panlabas ang nasira, yung loob eh. Parang anay, di ba, na kita mo yung libro, no? Buong-buo sa labas, pero wala ng loob. Nangyayari sa akin yan, sa tagsa. Ang mga libro ko.
na nilagay ko dun sa isang parang eskaparate. Dahil nung gagamitin ko na, buo eh. May plastic pa eh. Nandun pa yung cover. Pero pagbukas ko, wala na loob. Kinanya na nung anay. Anong kailangan ibig sabihin ng radical? Yung epekto ng kasalanan ng radical, yung loob ang sinira eh. Yung loob ng isang tao. Yung kaluluwa niya sinira. Yung kanyang, yung larawan ng Diyos sinira. Kaya, kung ang sinira ng kasalanan na yung loob ng isang tao, walang pwedeng bumago nun, kundi Diyos lang din. Diba? Tayo yung sira eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin, ako na lang ang gagawa sa sarili ko. Hindi ko pwedeng DIY ito eh. Do it yourself. Or do it your own. Pagdating sa kasalanan, kailangan ng Diyos ang gumawa. Diyos ang kumilos. Diyos ang bumago. Ezekiel 36, ito yung isa sa pinaka-paborito nating passage sa Old Testament na tumutukoy sa pagbaborn again ng isang tao na nangyayari na pinaliwanag ng Panginoon sa New Testament. Pero dito makikita natin na kahit sa Old Testament, meron talaga nag-born again. Pero kasi kahit from the Old Testament, tinuturo na yan. Sabi niya, I will give you a new heart. And a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So dito, Old Testament, tinuturo yung pag-born again ng isang sinner. Kaya yung experience ng pagiging born again, hindi lang po yan sa New Testament. Kahit sa Old Testament. Kaya naliligtas ang mga tao kasi nag-born again din sila. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos, pinapalitan yung puso nila ng puso naman. Diba? At nilalagay ng Diyos sa kanyang Espiritu sa loob nila para sila maging obedient. Yan ang paliwanag sa Old Testament. Nakikita mo yung mga totoong Christian, yung mga nananatiling tapat sa Panginoon, sunod-sunod sa Kanya, tulad nila David. Diba? Nila Propeta Elijah. Tatandaan niyo yung eksena ni Elijah, diba? Ang daming mga propeta ni Baal. Nag-iisa lang siya. Diba? So yun yung patunay na yun, na-born again. Kasi makikita mo na siya na sumunod eh. Kaya na nagawang sumunod sa Panginoon. Marami talagang kaaway ng Diyos. Kaya yung pagiging born again, yan yung paggawa ng Diyos. From the Old Testament to the New Testament, the same. Ililigtas ng Diyos yung mga kasalanan sa pamamagitan ng pagko-convert sa kanila. At yung mga nang-convert na ito, sila yung mga nagbabago yung buhay. Kaya point natin, hindi ko lang nilagay mo yan. Since sin has damaged man to the core, only conversion can change the man. Kaya huwag natin experience ng tao, bago ka na. Hindi mo babago yan. No? Tumigil ka na sa pagiging lasenggo mo. Kasi sira na yung atay mo. Kahit magkadulog-dulugan na tayo no, hanggat hindi nagiging born again yun, hindi titigil sa pag-inom yun. Mamatay na siya ng umiinom. Itigil mo na yung paninigarilyo. Kasi yung baga mo, na, butas-butas na. Hindi mo babago ang tao na hindi siya nag-born again. Mamamatay siya na may emphysema. Pag di siya na-born again, maninigarilyo yan hanggang mamatay yan. Kung gusto natin makita ang pagbabago sa isang mahal natin sa buhay, huwag natin sermonan, huwag natin kulitin, ipag-pray natin, pagtsagaan natin na share ng gospel. Kasi hanggang hindi siya napo-convert, hanggang hindi nababago yung puso niya, hanggang hindi siya binubuhay ng Diyos, hindi siya magbabago. So yung foundation ng doctrine natin ng change ay conversion. Pag na-convert ang isang tao, yun, magbabago talaga siya. At may karapatan ng church na pagsabihan ng isang nagsasabing Christian siya, pero hindi siya nagbabago. No? Anong karapatan ng church? Sinabi mo na Christian ka, sinabi mo na born again ka na, di ba? Nag-testify ka, nag-baptize ka. No? Tapos, naging member ka ng church. So, sinasabi mo sa amin lahat na Christian ka, tapos hindi ka nagbabago. May karapatan ng church na i-discipline. Pagsabihan, kapatid, bakit ginagawa mo pa rin yung kasalanan na yan? Di ba, born again ka na, na-convert ka na. Di ba? So dapat kasi gano'n, meron tayong
karapatan mag-expect ng change sa isang member ng church na born again siya. Ngayon, kung hindi siya nag-change, ayaw niya magsisi, hindi siya born again. Kaya ang discipline, tinatanggal sa church yun. Kasi hindi pwede maging member ng church yung hindi born again. Okay niya? Kapag-aaralan natin yung church discipline, isa yan sa series na kasama dito. So, conclusion, bilang pagtatapos, tatlong bagay gusto kong sabihin. Number one, sinners can sincerely recite the sinner's prayer, but in reality, they have not experienced through conversion. Pwede mag-deceive ang isang tao na Christian siya kasi nag-pray siya ng sinner's prayer. Alam niyo yung sinner's prayer? Panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Halos lahat tayo nanggaling sa background na yan, di ba? Sabi ng pastor, sabi ng nangangaral, basta sundan mo yung panalangin na ito, maliligtas ka. Sinasabi natin dito, pwede yung isang sinner, talagang umiiyak pa siya na pinag-pray, pero hindi siya born again. Hindi siya na-convert. Pwede yun. Dinidisip niya lang yung sarili niya. Diba? Paano natin malalaman na dinidisip niya lang yung sarili niya? Kasi hindi siya nagbabago. Wala siyang pagmamahal sa Panginoon. Wala siyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Wala siyang pagmamahal sa worship ng church. Wala siyang pagmamahal sa prayer meeting. Wala siyang pagmamahal sa evangelism. Hindi siya nabibigay sa church. Wala. Hindi Christian yung gano'n. Na-deceive lang siya. Pangalawa, conversion may or may not involve emotional responses, but the undeniable proof of it is the fruits of the Spirit. Pwede hindi ka umiyak nung na-convert ka Kasi iba hinahanap nila yung dapat gumawa, umiyak, magulgol, no? At tumuluha na nagsisisi para malaman natin totoo yung kanyang conversion. Pwede wala yun. Pwede wala yung emotionalism sa conversion. Importante, mayroong bunga ng spirit. Babago. Diba? Nakikita mo na siya na babasa na siya ng Bible. No? Kung walang Bible, nalihingi siya ng Bible. Gusto ko ng Bible kasi gusto ko magbasa. No? Hindi ko maintindihan, pariwalag mo sa akin. Umatin na siya ng Bible study, umatin na siya ng preaching. Kasi gusto niya na maintindihan yung salita ng Diyos. Yung example ng pagbabago. Pag may gathering ng church, nandun siya lagi. Kasi gusto niya na-bless siya. No? Sa mga natututunan niya, wala sa salita ng Panginoon. Marami pang prutas, di ba? Yung spirito sa kanya. Magkakaroon na siya ng pagpipigil sa kanyang sarili. Di ba? Nagiging mahinawa na siya. Mahilig na siya sa kapayapaan. And so on and so forth. Pangatlong huli, person who has experienced genuine conversion will become obedient to God's commands. Example, baptism, church membership. So pagka isang sinner naging born again, na-convert siya, nagiging disciple siya ng Jesus. Sabihin, obedient siya sa Word of God. Diba? Lahat ng inuutos, so dapat ang Christian papabaptize. Diba? Dapat ang Christian nagiging member ng church. Dapat ang Christian ay nagpapasakop sa iglesia, so on and so forth. Sumusunod siya. Hindi siya lumalaban. Gusto niya. Hindi siya pinipilit. No? Hindi siya inuutusan. Nagkukusa siya. Diba kaya sa Reformed Baptist community, yung mga nag-born again, sila yung lumalapit para sabihin, gusto ko mag-baptize. Kasi nagkukusa sila sabihin, Christian na ako. Dahil Christian na ako, gusto kong paalam sa mga tao sa church na gusto kong maging member ng church. Gusto kong maging member ng grupo ng mga Christian. Kasi Christian na obedience. Sa utos na. Okay, so ito lang naman yung gusto kong discussin sa inyo as introduction sa conversion. Introduction lang to kasi may 7 lessons tayo dito sa topic na ito, sa mga susunod. And ganun pa rin yung format natin. We will have passages and then we will have questions. Yung mga tanong na yun ay pag sinagot natin, di-discuss natin yung topic na yun for that particular Bible class. May tanong kayo? Dito sa ating introduction na naman. Ang understanding natin sa biblical conversion. Question. Clarification.
Okay, so magkaroon muna tayo ng maikling break, no? So, aga pa naman, 3:06 pa lang sa orasan ko. So, patay tayo mag-start at 3:30 no, sa ating worship service. Ngayon, mga kapatid. Okay, maraming salamat po.